morning mga kabahay. Pagod. Ngayon nga kahapon punta kami ng PGH ni Mrs. For final check up kung operahan or gagamutin lang, umradaan sa gamot. But sad to say, dalawang di maganda, no? Una-una, nilagay kami sa room o department na hindi dapat pala kami doon. So noong una kasi pumunta kami sa general surgery department. So inutusan na magpa-CT scan, nagpa-CT scan kami sa Las Piñas district. Nung pumunta kami nung na-CT scan na, hindi ko binidyo kasi bawal nga, napagalitan tao. Picture pang napagalitan ng guardia pati yung nurses o yung attendant, radiologist din. And then nung may result ng CT scan, pumunta kami ng PGH ulit. So nirefer kami sa number mga number lang, hindi ko na sabihin, no. So SOD, Surgery Operating Department, which is not hindi tama ba? Bakit daw doon kami? Kasi nga ang dapat doon is para surgery. Ang dapat nung nakausap namin yung doktor doon, sabi niya, hindi kayo dapat dito, doon muna kayo dapat sa OB-GYN. Kasi sa mattress, hindi nga, ang mattress pa siya. Kasi ang OB-GYN magsabi kung operahan kayo o hindi. Kasi kami dito ang mag-oopera. Sabi ng doktor na nakausap kahapon. Pero kinausap pa rin kami na maayos, inadvisean, binigyan ng resita para kung sakaling humilab or sumakit mo ng tiyan misis. Kasi malaki na yung pinakita sa amin yung ruler kung gaano kahaba yung bukol niya na 19 cm. Ganun. Ganun kahaba, tapos malaki. 19, 18, tapos 14 cm. Ayun nga. Sabi niya, so pagkatapos ng resita, ang sabi is may sinulat siya na punta kami i-refer kami sa OB-GYN. Ang problema nga, alas 4 mag-alas 5 ng hapon. Imagine mula alas 7 media ng umaga, nakaupo na kami doon sa room na yon. Tinawag lang yung pangalan niya alas 4 ng hapon. Ganun kahaba ang pila, ang tagal sa pagtawag. Actually ang pasyente sa 50 lang eh. Kasi si Mrs. kasi pang 40 lang. Ang 40 number na. Ngayon, pagpunta namin sa OB-GYN sa first floor, wala. Sabi niya sarado na. Kaya na pa daw sarado mga, di ko alam oras na nagsarado ang OB-GYN. Pinabalik kami dapat ngayon. So napaglaro namin na punta na muna kami ng district, pa-check up ulit doon kasi doon naman talaga nanggaling lahat. Ngayon hindi na tuloy si Mrs. Pagod din ako, maghapon ba naman eh. So ayun nga, so plano namin bukas ulit pumunta doon sa Las Piñas district. Ngayon bukas na malalaman namin anong mangyayari, no. So dalawang hospital pupuntahan namin para sigurado kami na may first opinion din, may second opinion, para sigurado kami na ano ba talaga dapat. So yun nga mangyayari bukas malalaman. So yun lang mga kabay, ito yung mga ang ipapakita ko is mga clip lang ng pangyayari kahapon. Pagpasensyahan nyo na kasi hindi naman talaga mahaba yung mga videos ko, clip na lang. So ito na lang muna. Shoutout muna sa mga OFWs, mga bayaning buhay, sa mga sundalo, pero pinoprotektahan tayo, sa mga pulis, sa mga teachers na mga naging second mother o pangalawang ina ng ating mga anak sa school, nagtuturo sa ating mga anak para sila ay makapag-aral na maayos. Okay. Shout out, I love you all, God bless us all, bye bye.
Morning mga kabay. Good morning. Kain. Maga ako nagising kay alis kami po kami PGH. Final check up ni Mrs. ko. Operahan o gamot na lang yung sa mayoma niya. It's a battle of sad and happiness, sad or happiness, joy or bitterness. So, bahala si Lord mamaya pag nandun na kami sa PGH. Sayang para kasi may pasok na bata ngayon. Kailangan bago umalis may nakahanda na. Pas namin pasok nila alas 7. Peanut. Kidet Melchor, Ibareta Romeo, yung parang mga labanan, Merencilio Lina, Hindi po, sa first floor po yung OB. Sino ba nagsabi si surgery ngayon na po sa place? Ba't kayo napunta sa 205? Wala nagpaliwanag. Sino ba nag-request nito? Sino 205? So, pero baka itong ano, no? Sumasakit yan? Hindi naman lang. Medyo naninigas. Hindi naman sobrang sakit. May iniinom kang gamot. Wala. Bigyan na lang sila ng, resetahan na lang kita ng gamot just in case kung wala tulungan. Sa OB ma'am, oo. Tapos may mga investigasyon pa silang gagawin tungkol dyan. Pero yun, kung patong, ang nakalagay lang dito, 1 tablet 3 times a day para sa kulot. Kung Wala masyadong tao pag mga stress alas 2 pa lang wala masyadong tao dito. Pero pag maaga punuan talaga. Punuan siya. Taran! Ha? Hi, di natapos gawa namin. Mali yung tinuro na room. Dapat sa OB kami pinapunta.
surgery yung pinuntahan sa amin. Wala pa din. Ay, balik kami bukas. Bukas na naman. Thank you. O bigay na bukas para alam na. Kasi may bukol nga. Malaki. Si Mrs. pala, yung sa CT scan is meron siyang myoma. Yun nga, yung 19 ang haba, yung kapal is 18, yung 19 cm ang haba, ang lapad 18 cm, ang kapal is 14 cm. Yung nakita sa CT scan, malaki daw. Pero hindi sa benign or cancerous or something na delikado. Pero kailangan pa rin daw tanggalin kasi nga palaki ng palaki. Makatanggalin daw yung buong mattress niya. Kasi tatlong klase yung myoma eh. Meron din sa baba, sa gitna, sa loob. Ang sa kanya kasi is nakapatong sa mattress, nakapatong, wala sa loob. Nakapatong siya. Kasi dito siya banda eh, sa may ano. Dibdib na kaya si minsan nahirapan yumuko. Para siyang nasusuffocate. So ayun nga. Sana nga sana alam ko naman i-provide ni God yung financial aspect ng pangailangan ng pag-opera. Kasi expected namin talaga o-operahan siya. So tanggap naman niya, tanggap ko na rin. At least hindi siya cancerous, hindi siya benign. Tatanggalin lang para wag lumaki at hindi pupunta doon sa pinakadelikadong stage, diba? So, yun nga, at least ligit naman siya, hindi naman sa mga anak na. Matagal na siyang ligit, nung pinanganak ko yung bunso sa pamilya. Pinanganak niya yung bunso sa pamilya. Pinaligit ko kaagad siya. So, ayun nga, yun, abangan nyo na lang kung kailan siya maoperahan o mangyayari. Tulungan nyo kami na mag-pray na mag-provide yung pangangailangan namin, pati yung lakas na loob ni Mrs. sa pagpa-opera sa kanya. Tulungan nyo kami mga kabahay. Salamat sa inyo. Bye bye.